Ano ang nakasulat sa Biblia? Kaugnay sa mga anting-anting. Ito po, Deuteronomio Kapitulo 18, versikulo 11 hanggang 13. O gumagamit ng anting-anting, o nagpagamit sa masasamang espiritu. Delikado ha? Ang mga anting-anting nagpagagamit umano sa masasamang espiritu. O sa lamangkero, o sumangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na iyon na ito ay karumaldumal sa Panginoon, at dahil sa mga karumaldumal na gawaing ito ay pinalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo. Dapat kang manatiling walang kapintasan sa Panginoon mong Diyos. O, yan. Malinaw ha? Galit ang Diyos sa sinumang gumagamit ng anting-anting. At ano pa ang sabi ng Diyos? Ezekiel 13:18. Ito ang sabi ng Diyos. Sabihin mo sa kanilang, ako ang makapangyarihang Panginoon, ang nagsasabi, kahabag-habag kayo, kayong mga babaeng bumibiktima sa mga mamamayan ko, maging mga bata o matatanda, sa pamamagitan ng mga anting-anting ninyo. Nilagyan ninyo sila ng mga anting-anting na pulcheras sa kanilang kamay at bilo sa mga ulo. See, di ba nila alam ang nakasulat sa Mikas Kapitulo 5, versikulo 12? Sisirain ko ang inyong mga anting-anting at maglalaho ang inyong mga mangkukulam. Nako, galit talaga ang Diyos sa anting-anting. Ano ngayon? Kung Biblia ang dapat gamitin, di ba ninyo alam ito? Kung yung mga anting-anting, yung mga agimat ay sa Diyos, ang tanong, kung nagbasa kayo sa Biblia, bakit yung mga sumuko noon, sinunog ang kanilang mga agimat, sinunog ang kanilang mga anting-anting? Nasa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 19, versikulo 18 hanggang 20. Sinunog ng mga apostol. Kaya, opisyal na aral ng simbahang Katoliko para sa mga Katoliko na Katoliko lang sa pangalan, nasa Catechism Catholic Church kasi natin yan. 21:17. Eto malinaw kung ano ang nakasulat sa Biblia. All practices of magic, sorcery, by which one attempts that aim occult powers, so as to place them at one's service and have a supernatural power over others, even if they were for the sake of restoring their health. Ano daw? Kahit pa ang layunin ay para mapagaling ang ating sakit, are gravely contrary to the virtue of religion. These practices are even more to be condemned when accompanied by the intention of harming someone, or when they have recourse to the intervention of demons. Wearing charms. O ano yung wearing charms? Yon ang mga anting-anting. Pakinggan natin si Father Nonet Legaspi. Una, talakayin natin ang psychic mediums o maaring tawagin itong psychicong daluyan. Sa ating tansya, tinatayang mahigit sa 50% ng populasyon sa Pilipinas ay mayroong God's Enhanced Faculty or GEF ang tawag natin sa iba't ibang antas. Mula sa mga tao, bata o matanda, lalaki o babae, na kinikilabutan lamang sa ilang di umano'y presensya ng masasamang espiritu
hanggang sa mga taong nakakakita na at nakakadama ng mga espiritu. Siguro ay mayroong 80% nito sa mga taong ito ang tinuturing na ito ay likas na biyayang dapat pagyamanin dahil mayroon itong taglay na kapangyarihang galing sa itaas. Kung kaya naman sila ay lumalapit sa mga iba't ibang psychic mediums at instructors na tumutulong di umano upang ma-improve ang abilities nila. Kapansin-pansin na ang mga taong may psychic dispositions ay ang mga madaling kinakapitan ng mga espiritong okulto na taglay ng mga psychic healers o albularyo na kanilang kinukonsulta. Maraming kwento na rin po ang aming narinig ng mga taong naging lalong matalas ang kanilang psychic sensitivity pagkatapos nilang magpatingin sa albularyo o espiritista. Ito ay sa kadahilan ng nabatid ng masasamang espiritu ang antas ng sensitivity ng pasyente na nagpatingin sa kanyang ahenteng manggagamot. Ngayon, hindi ko po sinasabi, tandaan natin, na ang lahat ng mga albularyo ay inaalagaan ng masasamang espiritu, ha? Hindi yan ang aking sinasabi. Natural lang na itanggin nila yan. At hindi naman natin pinagbibintangan ang mga ito. Ang sinasabi ko lang ay ito, malamang sa hindi, batid man nila o hindi, ang nagdudulot ng kapangyarihang manggamot ay hindi naman ang Espiritu Santo o ang Diyos. Para sa ating mga Katoliko kasi, ang gift of healing ay isang extraordinary grace. Ipinagkakaloob ito ng Diyos sa mga taong may kabanalan. Maaari bang masabing may kabanalan ng isang tao kung wala naman siyang sacramental life at virtuous life? Bakit mahalaga ang mga ito? Dahil sa pamamagitan lamang ng sacraments ng simbahan, makukuha ang ordinary grace na nagpapabanal sa atin. Ang tawag natin dyan ay sanctifying grace. Mahirap naman talagang husgahan ang kabanalan ng manggagamot. Ngunit, hindi naman mahirap kilalanin ang manggagamot. Madaling magtanong-tanong kung saan ba siya nagsisimba, ano ang kinabibilangan niyang relihiyon, kung anong parokya siya kabilang, kung paano siya nagsimulang manggamot, at kung saan galing ang kanyang kapangyarihan. Madalas naman ay may mga taong nakaalam ng mga sagot sa iyong mga tanong, lalo na ang kanyang mga kababayan. Kung sakasakaling matunghayan mo na si albularyo ay galing sa lipi at lahi ng mga manggagamot, umalis ka na. Kung siya ay may mga kamag-anak na nanggagamot din, umalis ka na. Kung siya ay may edad na at naghahanap ng mapapasahan ng kanyang kapangyarihan, umalis ka na dyan sa kanyang harapan. Kung siya ay may mga salitang sinasabi habang nanggagamot sa lengguwaheng di mo naunawaan, umalis ka na. Kung bago siya manggamot ay nawawalan siya ng ulirat, kahit saglit, na parang nawawala sa sarili o may pumapasok na espiritu sa kanya, umalis ka na. Kung mayroon siyang sinusulat sa papel na mga salita at ito'y binibilot o hindi kaya itinatapal sa balat ng pasyente, kung minsan nga isinusulat ito sa salompas, pagkatapos ay yun ang itinatapal sa sakit, umalis ka na. Kung siya ay may ritual na pabulong, pagpapausok, pagtatawas o pagpapadugo, at iba pang mga ritual na gawi lamang ng mga espiritista, umalis ka na. Kung sa iyong observations ay makikita mong nabubuwal at nahihimatay ang kanyang mga pasyente kahit saglit, pagkatapos niyang hipuin o hindi kaya patungan ng kamay, umalis ka na. Kung si albularyo ay nagsasalita ng mga ingay na walang kabuluhan, hindi kaya nag-speaking in tongues, ala charismatic mode, umalis ka na. Kung siya sa simula pa lang ng consultation ay sinusukat ang pagkakapantay-pantay ng mga hiniliit na daliri ng pasyente, umalis ka na. Kung siya ay napansin mong gumagamit ng mga baraha o tarot cards para malaman ang sakit o ang kalalagayan ng pasyente, umalis ka na. Kung ang nabanggit niyang readings sa mga pasyente ay tulad ng sumusunod, uy, may nakabati sa iyo, may nagagalit sa iyong kapre, may nagkagusto sa iyong tikbalang, may duwending nais kang dalhin sa kanyang kaharian at gawin kang prinsesa,
at alam nyo, iba pang pambihirang readings, umalis ka na. Kung ang bilin ni albularyo sa pasyente ay gawin ang ilang ritual para gumaling, tulad ng magpausok, mag-alay ng atang sa altar, etc., umalis ka na. Kung si albularyo ay may kaalamang tungkol sa nangyari o sa mga mangyayari sa pasyente, mga impormasyong hindi naman galing sa pasyente, pero nababatid niya, umalis ka na. Pagkatapos ng encounter with a psychic healer, lalo pong na-enhance ang psychic abilities ng pasyente. Halimbawa, isang pasyente ang nagpunta sa amin dahil nagsimula siyang makakita ng mga anino sa kanyang silid pagkatapos niyang dumalo sa burol ng isang kamag-anak. Siya pala kasi ay hinihil ng sarili niyang ina na psychic healer for some ailments na he has been complaining about. Namana na niya ang psychic disposition from his mother. Pero dahil sa healing na ito, lalo na na-enhance ang kanyang sensitivity. Nakakakita na siya ng evil presences sa paligid niya. Hindi sana problema yon, di ba? Ilan nga ang magsasabing, di mabuti naman para alam na niya kung saan may evil spirits, di ba? Talaga. Ang presences kasi na nakikita ng may third eye na na-acquire through occult practices ay puro negative at demonic presences lamang. These are meant to provoke fear, to harass and manipulate the feelings and thoughts of the seer. Maaring sabihin ng seer, no, hindi naman ako talaga takot eh. Hindi naman ako natatakot. Siyempre, pag ang seer is not in the state of grace, demons will prove themselves harmless and even friendly. Kasi wala ka sa estado ng grasya eh. But they will start oppressing and obsessing the new seer when these people turn to God through the sacrament of confession. After turning to God, usually, itong mga preternatural spirits will start making their presence felt through various manifestations. Halimbawa, incurable and undetectable illnesses, extraordinary phenomena of accidents and tragedies, nightmares, unexplained depressive moods, mga mood swings, personality disorders, thoughts of suicides, and alam ninyo, even diabolic possession. Yan ang pahayag ni Father Nonit Ligaspi, isang exorcist at dalubhasa sa discernment of mystical phenomenon. Kaya mga mahal na kapatid, bilang mga Katoliko, gamitin natin ang mga sakramento. Mga sacramentals na kailangan para sa ating kaluluwa. Ayon kay Cardinal Tagle, meron tayong tinatawag na 7 ritual sacraments na yun ang espesyal na pagpapadama ng Diyos ng kanyang presensya sa iba't ibang yugto ng buhay. Pero meron tayong mga tinatawag na sacramentals na kahit labas sila sa 7 sacraments, sila pa rin ay sa tradisyon ng simbahan maaaring magamit upang maramdaman natin sa isang continuous na pamamaraan ang biyaya na natanggap natin sa mga sakramento. Diba ang binyag ay pag-alis sa original sin, pinalayas na ang demonyo na humahawak sa isang bibinyagan at sa pamamagitan ng tubig na binyagan tayo. Kaya yung holy water ay isang sacramental na ginagamit sa rite of exorcism at sa pagbibindisyon sa paggamit ng holy water, ang bisa ng binyag, yung original exorcism, ay pinananatili sa atin. Sa binyag, no? Pinahira na rin tayo ng langis. At tayo ay inangkin na ni Kristo, hari, propeta, hari. At sa kumpil, pinahira na ng langis. Bagong bugso ng Espiritu Santo. Kapag ikaw ay threatened by the devil, yung langis, holy oil, na ay muling gagamitin para ang bisa at lakas ng Espiritu ay dumaloy muli sa iyo. Yung lumang ritual ng binyag, nilalagyan ng asin ang labi ng bata. Bakit? Ang asin kasi ay preservative, no?
and it seals the quality of food. Okay? Kaya yung asin sa binyag ay parang panalangin na ma-preserve sana ang sanctity mo. O ngayon, exorcism, yung asin, no, yung exorcised salt ay naandyan to seal the location, no, where the exorcism is happening, no, at para mapagtibay muli ang pagiging makadiyos nitong tao. Dito sa krusipiho, dito ibinuwis ni Jesus ang kanyang buhay para tayo mabuhay. Kaya lahat ng ating ginagawa mula binyag hanggang kamatayan sa tatak ng krus ni Jesus. Kaya sa exorcism, we invoke again the power of the saving death of Christ. Ang relic, ito ay usually galing, lalo na yung mga first-class relics, ito yung mga galing sa, sabihin natin, ng mga banal na tao na nakibaka na rin sa demonyo at kasamaan. Kaya kung meron tayong relic, inilalagay yan minsan sa ulo ng possessed o sa ibang bahagi pa ng katawan upang maramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Na siya ay may mga katuwang, mga banal na tao na nananalangin at nakikibaka kasama niya. At ang isa pa, yung Holy Eucharist, the Blessed Sacrament, na special na presensya ng Panginoon. Kaya yan, dala-dala ng mga pari na nag-exercise. At yun din ang panlaban nila, proteksyon nila sa kanilang gagawin, at yun din ay the banquet, the food of consolation doon sa inaalihan ng demonyo. Yun. Kaya ito po'y first class relic galing sa Vatican sa taong 200 Anno Domini. Isang martir sa pananampalataya. No? Gamitin natin bilang mga Katoliko, hindi yung sa mga anting-anting. At gaano kahalaga ang mga sacramental sa ating buhay. Pakinggan natin si Father Jose Francisco Siqueira. Okay? So remember, very important yung sacramentals because not only the sacramentals assist the sacramental, the sacramentals assist the sacraments. The sacramental of exorcism and the ministry of liberation, like holy water, etc., assist the sacrament of confession. Okay? Kaya nga, very important, kapag ako, 10 taon, hindi ako nagsisimba, I'm in the state of sin for 10 years, unti-unti kumakapit ang mga spirito sa akin. The longer I am not going to confession, the more and more spirits attached to my body, my emotions, my imagination, my lower faculties. Now, I go to confession, and also my soul belongs to the devil. Ayun, ako'y nagkumpisal. What will happen? The Lord forgives me. My soul is free. But hindi automatic nawawala ang mga spirito nakakapit sa katawan ko. That's why may mga tao, Father, gusto ko na magbagong buhay, ngunit napakaraming hadlang. Ngayon na gusto ko maging isang mabuting Katoliko. So many challenges, so many obstacles because the spirits are still attached to the person. That's why that is where the sacramentals are very important. Don't underestimate being in the state of sin for a long time. That's why kaya nga kapag binibinyagan ang isang bata, di ba dapat kapag nabinyagan ang isang bata, dapat pure na. Bakit kailangan pa ng exorcism? Kaya sa lahat ng mga nagpipila, kahit pa hindi kayo gumaling, basta lumapit kayo at napaggamot, may epekto talaga yan. Ang tanong, dapat itanong ninyo sa mga manggagamot na ito, kailan ang huli nilang pagsisimba? Kailan ang huli nilang pangungumpisal? Bakit po ba sa pananampalatayang Katoliko napaka-importante ang sakit? Alam nyo ba? Kaya nga sa ating panalangin na tinatawag Anima Christi, Soul of Christ, may bahagi doon. Suffer me not to be separated from you. At ayon kay
Bishop Marvin Masida, aktibong exorcist. Bakit? Merong mga albularyo para gustong tanggalin ang ginto ng sakit sa ating buhay. Dahil ito'y napaka mahalaga sa atin. Pakinggan natin si Bishop Marvin Masida. Pag sinabi natin, kailangang gumaling ako at all cost, anuman gagawin ko kahit mga ritual yan, mapapalayo tayo sa Panginoon. At mawawalan tayo ng ginto patungong langit, ang ating suffering. Yun ang deception ni Satan. Huwag ka nang mag-suffer. No, hindi mo na kailangang masakit pa. Huwag ka nang mag-suffer. Kinukuha sa atin ang krus natin. Ang krus, ang daan papuntang langit. So nakita natin ang deception ni Taning. Okay, they are contrary to the virtue of religion. Yon ang paglapit sa mga albularyo, Catechism of the Catholic Church 21:17. Even if the purpose is to restore the health of someone, is gravely contrary to the virtue of religion. Mga kapatid, kung balikan natin ang pahayag sa 2 Timoteo 4:2, maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sa anumang panahon, ilantad mo ang mga maling aral. Pagsabihan ang mga tao sa mga mali nilang gawain at patatagin ang pananampalataya sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Fides quaerens intellectum. Ang pananampalataya dapat makaabot sa tamang pag-unawa.